share with you a very familiar, I would say, instruction or information from the government. And we can see this actually on the road, on the electronic signboard. We can see this statement or instruction from the government on the road all over Dubai. And this statement or instruction from the government is stay safe, stay home. Are you familiar with that? You can see that that very sign on the road of Dubai, stay safe, stay home. And that is the title of our preaching today. Actually, I got this word from the Lord when I was driving on the road. Since our company is included on the exempted sector, because we are engaged in maintenance and services supply, maintenance of this building. So we have 6 big labor camps that we are maintaining and managing and maintaining it. So we are exempted. So seems ironic to me. I'm telling you to stay safe and stay home, but during the lockdown period, I'm still going out, and I'm forced to do that. It is not because I want to, but it is because it is the call of my duty. And while I'm driving, I'm asking the Lord as always inside the car. Anyway, they said your car is the extension of your home. So when you are inside the car, seems you are also at home. You are inside your home because this extension actually. Now, while I'm driving and I'm praying to God, Lord, what do you want me to tell to your people? As always, I don't want to share with you something that's only comes from me, comes from my ideas. But I know all pastors do these things. They are always asking the Lord. And after passing through this electronic signboard, then immediately the Spirit of the Lord speak in my heart and said, that is what you're going to tell them. Stay safe and stay home. It's very simple to understand. For you to be safe, you need to stay at home. Because the original context of this statement from the government of Dubai is just to not go out from your home, because you will get sick if you always going out, or if you are the one having this virus, if you are the carriers. The government doesn't want you to spread out this virus from to other people. So that is the very basic idea. For you to be safe, you should stay home. And another thing, these rules will slow down the spreading of the virus and make the confinement possible. That is the very objective of this instruction and rules from the government. And eventually, it becomes a rules. We are forced to stay at home because we don't want to get fined. Amen. If you have 2,000 with you during that lockdown period, it's okay to go out. Pero kung wala ka namang 2,000, tumigil ka sa bahay. Tama ba yon? So, I was given a chance to see what is happening outside the road, on the road,
of Dubai during that very lockdown period. So, but today I want to share with you the biblical perspective of this. I don't want to elaborate these things as per the original context. I want to share with you the biblical perspective. Ihiramin lang natin tong idea na ito. Stay safe, stay home. But anyway, everybody wants to be safe. Is there anyone here listening doesn't want to be safe in his life? Of course not. We want to be safe. Now, not everybody wants to stay home. We're just staying home because we are forced to do that. Nasa bahay tayo ay walang anumang planong ginagawa kasi we are forced to do that. Pero kung talagang matigas natin, pwede naman natin i-violate, pwede pa natin labagin. We can go out if you want, go to the hospital, visit all those sick people. If you want, you can do that. But of course, we want to be safe. And if you have a right mind with you, you will not do that. Can you say amen to that? Amen. Very boring ang mag-stay at home. Masarap mag-stay at home kung mga one day lang, the most 1 week. It's okay. Pero pagka ito ay tumatagal na ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, to stay at home is not really a pleasant thing. It is a very boring thing. Kadalasan nagpaplano tayo ng mga activity sa labas. But we are forced to stay at home. Now, I want to share with you the biblical perspective. By the way, what is the meaning of home? I learned this from the school that a house is different from a home. No, ang bahay daw ay iba sa tahanan. No? Simply because the house is the building, the structure. No? But a home is a house with family living in it. Kung ang pamilya ay iyong aalisin sa isang bahay, hindi na siya tahanan. Bahay na lang siya. It is just a mere house, a mere building, mere structure. And there are 3 kinds of home that we're going to tackle. Let us open our Bible in the book of Psalms, chapter 92, beginning verse 13 up to verse 15. I will use New King James Version. And this is what the Bible says. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our God. And verse 14, they shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. And lastly, verse 15, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Let us bow our head and let us just ask the Lord for His guidance. Please pray with me. Lord God, thank you so much for being such a good Father to us. Thank you, God, that you are in control. Thank you that you know everything and all things that are happening, Lord, in our lives and even in this world are all revealed to you. Because you determine, Lord, all these things, Lord,
the ends from the beginning. And we are so confident, Lord, and so secure if we are in your hands. And thank you so much for really, you are God who is taking care, Lord, those who depend on you, those who believe on you, those who really trust in you. God bless your message today, Lord, and I pray that it will uplift our spiritual needs, Lord. It will bring nourishment to our soul. We just honor you and thank you. And this we pray in Jesus' name. And all of us will say, Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Let us just go back to what I said. There are three kinds of homes. It says on our title, stay safe, stay home. So it simply means to be safe, you need to stay home. We need to stay at home for us to be safe. You might tell me that sometimes problem started at home. May mga member of the family na nagra-run away because the problem is inside their home. No, but it is not happening always. No, there are some only instances and cases na ang miyembro ng pamilya ay hindi talaga nagiging safe and secured sa loob ng pamilya sapagkat may mga pagkakataon na merong miyembro ng pamilya na hindi maayos. No? And we cannot deny that dahil walang perpektong pamilya. No? Can you say amen to that? Wala namang super perfect na pamilya. Hindi tayo makakahanap niyan kahit tayo bigyan ng kakayanang tingnan ang bawat pamilya sa buong daigdig. Hindi tayo makakahanap. There is no perfect family. Pero alam natin na sa tahanan ay meron tayong seguridad, meron tayong ika nga ay secured and safe tayo sa ating mga tahanan. And obviously, those who are homeless are very prone sa mga panganib. No, yung mga street dwellers, hindi sila safe. And hindi sila mag-grow as a person na disente. Amen. Kasi yung isang mabuting person, a good person, ay produkto ng isang maayos na tahanan. No? Nagsisimula sa tahanan yan. No? Ang ating mga values, yung ating mga principle in life, nagsisimula yan sa tahanan. Kapag mga walang modo ang yung mga kung saan parientes o yung mga magulang, ma-adapt ito ng kanilang mga siblings, mga supling. No? Kung hindi man lahat, meron siyang makukuha na kung saan galing doon sa loob ng tahanan. Amen. I hope nasusubaybayan niyo yung aking gustong ipaunawa sa inyo. Ito ang unang uri ng tahanan, yung tinatawag nating physical or earthly home. Yung ating mga biological at natural na mga tahanan na kung saan ang tumitira ay yung ating biological family. Yung mga magulang, yung mga kapatid, mga anak, na
kung saan ay bumubuo ng isang tahanan. And meron akong napanood na isang movie. Isa siyang teacher. Actually, I think si Arnold Schwarzenegger yung teacher. Parang sa kindergarten. And you observe na may mga estudyante siya na ang mga karakter ay very violent. Mga bully sila. And he found out na yung batang yun na laging nambubuli, laging nambubugbog ng mga klase, meron talagang ganun eh. Na-found out niya na dun sa family nila, battered children siya. Battered kid siya na kung saan laging ginugulpi ng magulang. At na-adapt niya yun. Kala niya normal yun na pag nanggulpi rin siya ng kaklase niya, okay lang kasi it started at home. So, yung mga traits natin in life ay kadalasan somehow meron tayong mga nakuha sa ating pamilya. And talaga lang mabiyaya ang Panginoon. No? Talaga lang mabuti ang Panginoon. Kasi hindi nagtatapos doon. Kasi mayroong tinatawag na spiritual family. The second kind of home is what we so-called spiritual home, which is the Bible clearly tells us that this is specifically the church. And we can see this in the book of John. Let us open our Bible in the book of John, chapter 1, verse 12 and 13. And this is what it says. But as many as received him, it refers to Christ, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So, itong karanasan na ito na kung saan ay naranasan natin, I believe so, that we all experience these things. We receive sincerely and genuinely Christ in us, and we believe in his name. We believe that he died on the cross, and after 3 days he rose again. And since then, the Bible assured us that when we do that, he will give us the right to become children of God. And we call each other sister, brothers and sisters. We are like a spiritual family. Sometimes, believe it or not, minsan mas sobra pang attachment natin sa mga kapatid natin sa Panginoon kaysa doon sa ating mga kapatid sa laman. Maybe sa ilang pamilya, hindi ganon. But, I believe that there is some connection in us na parang sobra pa sa magkapatid. Amen? Sobra pa sa magkapatid mas mabilis tayo magkaintindihan kaysa ron sa mga kapatid ninyo sa laman. Kasi ako, pagka kinausap ko yung mga kapatid ko, marami kaming mga pagkakaibang, kahit na talagang mahal ko sila, mahal din nila ako. Pero somehow, merong indifferences sa amin na hindi magja-jive in talaga. Pero, sa mga mananampalataya, there is something in us na nag-a-attract to each other because we have the same spirit living in us. Amen? And in verse 13, we were not born of blood. It is obviously not physical because it is not the will of man. It says here,
but of God. So therefore, there is a spiritual family na ang kanilang spiritual home is the church. By the way, the church is not the building, because the word church derived from the word ecclesia in Hebrew or in Greek, which means the called out, yung mga tinawag. So, it is very sound to believe that there is a spiritual family. Now, I would like to connect that in our scriptures. Listen to this. Listen to this. I hope and pray that you will receive this in your spirit. Those who are planted in the house of the Lord. What does it mean? Of course, alam natin na figurative ang salitang ito, na hindi ka naman pwedeng i-plant eh. Can we plant people? Of course, ang meaning nito ay yung mag-root ka doon sa loob ng house of the Lord, ng tahanan ng Diyos, and you shall flourish in the court of God. So we need to stay, that is what simply means, in the house of the Lord. Actually, that is the very desire of King David. Nung sinabi niya yung, the Lord is my shepherd, I shall not be want. He makes me lie down in green pastures. He lead me beside quiet waters. And in the end, nung sinabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now my question is this: do we really need a church? Kasi may mga nagsasabi na hindi ko na kailangang mag-church, pwede na akong sa bahay lang. Ang tanong, are you safe outside the church? The church is not a building. See what we are doing here? This is not a building structure. It is a virtual meeting. But this is considered as a church. Bakit natin kailangan gawin ito? Why we need to spend our time doing these things? Because we want to stay in the house of the Lord. Doing these things also means staying in the Lord. Can I hear amen to that? Can I see thumbs up? Hindi ka nang aalis ng bahay, di ba? Magpe-prepare ka na lang ng tapos nami-miss mo pa. I really feel sad dun sa mga kapatid natin na hindi natin nakikita dito sa mga gathering nito, dito sa virtual meeting. It saddened my heart na they don't have this appetite para mag-spend ng time doing these things. You know, those very Christian, those very believers who find their homes are those like planted in the house of the Lord. Alam niyo, walang perfectong simbahan eh. There is no perfect church. But those who find their home, spiritual home, can say to their heart with their conviction, this is my home and this is where I belong.
Hindi sila perpekto, pero at home ako dito. Amen? Dapat kaya mong sabihin yon with your soul. This is my home. Kasi kung hindi ganun ang iyong kalalagayan bilang miyembro ng simbahan, mga kapatid, you will never give your commitment. Hindi mo kayang magbigay ng commitment. Alam niyo po ba ang sabi doon sa Biblia nung ipinagbili ng mga mananampalataya yung kanilang mga properties at ibinigay doon sa mga pinamahagi sa kanila, equally divided? Before they did that, ibinigay muna nila yung kanilang sarili sa Panginoon at doon sa mga alagad. That is the very meaning of finding their home. Sold out ka na. Wala ka ng agam-agam na ito talaga yung bahay mo. This is my home. And you will fight for that. Pag ginalaw mo yung bahay ng mga langgam, kahit alam nilang pag kumagat sila, patay sila. Pero gano'n nila ipagtatanggol ang kanilang tahanan. Because that is their home. We will never be flourish. I'm telling you, my brothers and sisters. Kapag hindi muna tayo na-plant sa house of the Lord, wherein you can say to yourself, this is mine. Now, kung hindi ka at home dito, you can go out and find your home. It's okay. Kasi kapag hindi ito ang iyong tahanan, hindi ito lapat sa iyo, hindi ka lalagot dito. Kaya mahalaga na malaman mo kung saan yung bahay mo. Kasi doon ka lalagot. You should find your home. And you can say, this is where I belong. Amen. Amen. No, hindi ka kailangang pilitin ng pastor sa kung ano man ang kailangan gawin. Kasi alam mong bahay mo to. Alam niyo po ba na kapag ang isang tao, alam yung bahay niya, kahit hindi niya feel umuwi, uuwi siya. Kasi that is his commitment or her commitment to go back home. Because that is your home. Amen? Sana, I don't know kung paano natin mapaparatingan yung mga kapatid natin na hindi na sila sumasama sa mga ganito. Alam nyo, church is not the building. Ang church ay tayo. So, kung tayo po ay nakatuklas na ng ating mga tahanan, siguradong lalago tayo. And take note, mga kapatid, sa tahanan may mga restriction. Sa tahanan may mga rules. Sa tahanan, sa home natin, in our own home, there are discipline. At yung mga taong ayaw na magpadisiplina, ayaw ng mga rules, gustong malaya, lalabas yun. Pero doon po mangyayari, doon po papasok yung sinasabing stay safe, stay home. You want to be safe? Stay at home. Staying at home will make you safe. I would like to share with you this experience of mine.
I came to know the Lord when I was only 20 years old. That was 1988, May 7. Yeah, I still know the date. And since then, hindi na nadapuan ng alak ang labi ko. Since then, nawala yung aking pag-iinom. And after 2 years, at the age of 22, I became associate pastor in the Philippines. And then at the age of 24, I became a local pastor. I'm handling a church. And then, at the age of 35, I was given a chance to go abroad. For some reasons, financial reasons. And when I arrived Dubai, I'm very new, first time kong mag-abroad. Malungkot, naiwan ko yung aking kaisa-isang minamahal na sapagkat kami po ay kasal na nag-asawa ko ng 1997. So, matagal-tagal na rin po kaming nagsama bago po ako pumunta ng Dubai at sobrang malungkot. You know, after 3 weeks, nasayaran uli ng alak yung aking at nalalasing ako. Nalalasing ako dito because the very reason is maybe because there is no restriction anymore. No one is around. And I'm free to do whatever I want to do. And because of that, I realized I need a church. Immediately, it comes to my mind, I need the church. Kasi pwedeng mapalaot pa ako. Kasi may mga babae nang umuupo sa lap ko. Lasing din. Hindi to alam ni Pastor Regine dati. Lately na lang na niya nalaman. At sinasabi sa akin, ikaw na lang hindi ko natitikman. Imagine, ikaw lasing ka rin naman. At saka lasing din siya. Ako na lang daw hindi niya natitikman. Then I tell to myself, I need the church. And immediately naghanap ako ng simbahan. Napunta ako sa Victory. Sobrang dami na nila. Kaya aatin lang ako ron, tapos uuwi ako. Pagdating ko sa bahay, ganun din. Walang commitment. Yun ang gusto ng maraming mananampalataya. Simba lang. Walang commitment. But take note, that is not your house. That is not your home. You will not flourish in that because there is no commitment. You need to be planted in the house of the Lord. That is what the Bible says. For you to flourish. Then naghanap ako ng maliit. And I found this SOF church. They are just very small and they are just starting a church. Meron silang sinimulang gawain sa Abu Dhabi, and then nag-expand sila dito sa Dubai na bagong-bago lang din. Then doon ako dinala ng Panginoon and naibahagi natin yung ating mga kaunting karanasan sa Panginoon in church planting, na-involve sa music, tinulungan simbahan hanggang sa
dumami. Doon namin nakilala na yan sila Pastor Chris. Kami yung pioneer nung simbahan na yun. Nakilala namin yan sila Pastor Amail, Pastor Ray, Pastor Richard. Doon na kami nagkita-kita. It's good to have a church. It's good to have a home. Kasi meron kang mga taong mananalangin sa iyo when the heat is on. Kasi hindi madali na salungain ng buhay. It's not easy to face this very tough na mga challenges sa buhay ng tao na nag-iisa. Habang ako ay nandoon sa loob ng simbahan, I still feel this loneliness in me. No? Kasi yung aking kalahati ay nandun pa rin sa malayong lugar. And praise God, I thank the Lord na kami ay magkasama niyang dinala rito and we found a home. And we are proud to say this is our home. I hope ganon din kayo. Amen. This is your home. This is where I belong. Amen. And I'm at home in this church. And I'm telling you, you will flourish. Sabi dito, they shall still bear fruit in the old age. Alam niyo, kapag tumatanda na, kadalasan gumugulang na, nagmamatura na, ano na yan, nililipasan na, hindi na yan nagiging fruitful. Kasi paluoy na yun. Patuyo na siya, patay na siya. Pero, up to the end, you will still save. Amen. You want to be safe? Stay at home. Sana ma-realize ng mga kapatid natin na manatili tayo sa loob ng ating tahanan and don't ever dare to go out. No? Kasi we're not safe outside. I'm telling you, you are not safe outside. Kaya nga ang medyo dilema natin kapag umuwi na tayo sa Pilipinas. What will you do? Mare-remember nyo itong mga paalalang to kapag nangyari na tayo ay bumalik sa ating mga lugar. Find your home. Ang tahanan, ang ating spiritual home, ang ating spiritual home na tinatawag na simbahan ay hindi exclusive. Sapagkat kung saan ka pwedeng ma-plant again, magpo-flourish ka ron. Ibig sabihin, you will be again at home. Now, kung sinasabi sa iyo ng Panginoon na magsimula ng simbahan, magsimula mag-pioneer ng isang church, sapagkat meron pong kanya-kanyang tinatawag na tekstura ang bawat simbahan. Ano? Merong maiingay na simbahan, merong tahimik. It doesn't matter as long as you are at home there, and Jesus is the King there, Jesus is the Lord there. It doesn't matter. Pero siyempre nasanay kang maingay yung mga pastor, maingay magdasal. Hindi sanay na hindi sumisigaw. Di siyempre yun yung texture mo. So find your home wherever you are. Kung pumunta ka ng Australia, ng Canada, ng Germany, find your home. Kasi you will be safe there. Amen. Praise God na sumpungan ko yung tahanan ko rito. I'm at home din ako doon sa church na pinanggalingan ko. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi tayo
Walang exclusivity. But there are some na talagang they are very, very, I will say, merong konting fanaticism. Yung kung JIL ka lang. No, JIL lang hanapin mo. Walang masama doon. There is nothing wrong with that. As long as you find your home. Kasi you will flourish inside. What I'm saying is, just find your home. Magkaroon ka ng sarili mong tahanan where you will give your effort, your energy, your attention, your focus. That is the meaning of planted in the house of the Lord. Pwede naman yung i-uproot at itanim sa iba. Pero pagka yun ay lagi-lagi mong ginagawa, eventually mamamatay yung halaman. No? Pag in-uproot ka, lipat ka na naman sa iba, tatanim ka uli ron, then itatanim ka na naman sa iba, eventually mamamatay ka. Matutuyo ka. Kaya kung na-plant ka ron, learn to love those person around you. Pag-aralan nating mahalin sila. No. Amen? Now, the third home that I'm going to share with you. Kasi pwede niyong itanong so what kung hindi ko matagpuan yung aking tahanan? So what? Is there any profit? Is there any gain with that? Meron bang pakinabang ang magstay at home? Of course, yung safety mo spiritually. I don't want to be safe. Gusto ko maging free. Kasi there is freedom outside. And we are a very social human beings. Gusto natin yung laging may action sa labas. Now, the third kinds of home is the eternal home. What is the first one? The physical or ang ating natural, biological home. The second one, the spiritual home, the church. And the third one is the eternal home. By the way, Jesus will come back. Take note about this and have no mistake about this. Jesus will come back for the church, not for everybody. Whether you believe it or not, that is what the Bible says. He will come back for the church. He will take the church. Amen? He will take the church to go with Him, to be with Him forever. So, if you are not in the church, you might be left behind. Huwag po naman nating maranasan na maiwan tayo. That is the reason why we need to stay in the church. We need to stay in our spiritual home. Because Christ will come back to take the church. Now, this is what the Bible says about the eternal home. Let us open our Bible in the book of John, chapter 14, verse 1 to 3. This is what it says. Do not let your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you,
I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. That is what Jesus said. In my Father's room, there are many rooms. He will take the church to be in our eternal home. You know, the cause of many frustration, discouragement, those overwhelming troubles comes from our to so much indulging with these things on earth, na para bang walang katapusan ang ating buhay dito sa lupa. No? This is not our real home. Make no mistake about it. We are just passing through. We are just temporary here. Kapag ikaw ay klase ng tao na ang lahat ng iniisip puro dito sa lupa, be ready to be frustrated. Be ready to be disappointed. Be ready to be discouraged. Because we will never be totally at home here. This is not our real home. We're just passing through. You know why God allows these things that are happenings around the world? For us to realize that it is not really permanent yung mga bagay na nangyayari rin sa lupa. And it was proven by these events. It was all erased by this virus, pandemic virus na to. Yung lahat ng mga iniisip ng tao na puro travel na lang, they are working and earning money, saving so that they could travel. Kala nila walang katapusan yung ganong mga plano. Siguro kung wala nito, nag-iisip na tayo kung saan tayo pupunta ngayong Eid, no? Tayo rin sa beach tayo. Fishing. There is nothing wrong about that. Pero yung sobrang attachment natin dito, ang ugat ng maraming mga issues. Kasi hindi naman ito pangatagaan. It will goes to an end. Sana ma-realize talaga natin na I'm just a temporary here. Alam nyo, sidetrack ng konti. Actually, last Sunday, nagpa-test ako ng COVID. Kasi medyo worried yung company kasi ako yung lumalabas, ako yung alay. Habang yung mga kasama ko rito ay nagtatrabaho sa bahay, ako yung lumalabas. And as I said, it seems ironic to the title of the message, Stay Home. Kasi ako naman, labas ng labas. Pero hindi ko naman yung gusto. Gusto ko rin mag-stay at home, kaya lang wala naman akong sweldo. Mag-stay ako ng home. Kaya I'm forced to go out, but with prayers always. And pupunta ako dun sa camp na may mga cases na. And lately, nilagnat yung camp boss na kung saan lagi kong contact doon sa camp na yon, kasi hindi nga ako gumagala doon sa camp kasi nga may mga cases na.
So, dun lang ako, as much as possible, dun lang ako sa campus. Kinokollect ko yung aming mga internet collection, internet money, kasi may wifi kami sa lahat ng camp. So, nagkukulik ako ng mga pera. And then, nagkaroon siya ng lagnat. And after 5 days, na-found out, after ng testing, nagkaroon, positive siya. So, ako ay parang under monitoring or yung posible na magkaroon ng infection. But yung last naming ay almost 2 weeks na, wala pa siyang nararamdaman noon yung last. And fully gear kami. May gloves ako, hindi ako distance ako sa kanya. Tapos after a week nag-test siya. So parang adjust ako ng nag-test siya din, meron nga siyang positive na. Then medyo kinakapa-kapa ko yung sarili ko kasi Lord, sa iyong buhay na ito. What if meron ako yung ako nga ay mahahawa ko to sila Letlet. Una ko nga hawaan si Letlet si Jean, wala kaming saan ako i-isolate din, wala naman akong pagbilibatan, saan ako sa isang sulok lang. Kaya maraming naglalaro sa isip mo na tapos pumupunta ako dun sa opisina, pati yung boss ko sila yung pinupuntahan ko dun kasi nagko-collect ako ng mga checker on. So damay-damay na lahat kung sakali man. Pero ito yung nasa puso't isipan ko. Panginoon, ang buhay na to sa iyo eh. Ikaw ang may-ari ng lahat. Kung payagan mo man na ako magkasakit, ikaw pa rin may problema nito. Hindi ako kasi, ang pinakang worst na mangyayari sa tao, yung mamatay ka, di ba? Yung pumanaw ka. At yun yung pinakang context nung binasa natin. Do not, sabi niya, huwag kayong matrobol. Believe in me, sabi ni Jesus. Believe in my Father and also believe in me. Kasi doon sa bahay ng aking ang tinutukoy niya rito kasi yung uwian na tayo diba? In my Father's house, paalaman na to ang ibig sabihin. But do not let your heart be troubled. Sabi ni Jesus, believe in me. Believe in my Father and believe in God and believe in me. So yung totality, although ang pinakang worst scenario, worst case na mangyayari, yung lisanin natin ang mundong ito, hindi pa rin kalugihan, mga kapatid. Kung mamaalam tayo. Kasi sa bahay ng Panginoon, maraming tahanan, maraming room. At tayo ay ipinaghandaan na ng Panginoon. 2,000 years ago nang bayaran ni Jesus ang sala ng sanlibutan. At ang Jesus na to tinanggap ko ng totoo sa buhay ko Ewan ko lang sa inyo. Pero siguro totoo rin kayo sa pagtanggap nyo kay Jesus. And we deserve, as believer in Christ, we deserve to have our own room in our Father's house. Mamamatay naman ng tao di ba? May kanya-kanya nga lang istorya kung paano namatay. Yun na lang sinasabi ko sa Lord,
Panginoon, kung kukunin mo ko, hayaan mong merong karangalan sa pangalan mo. Di ba? Ay kung let's say namatay ako sa COVID. Lord, meron ka bang glory dito sa death na ito? O i-heal mo ko, palakasin mo ko para ipagyabang kita. Pwede naman ganun eh. My point is this, mga kapatid. Pwede kasi talaga tayong lunurin ng maraming takot. And I admit, nung magkasakit yung campus namin, yung kinagabihan noon, hindi ako nakatulog. I admit kasi tao naman tayo na hindi naman tayo robot. Pero yun nga po, ang maganda, meron tayong banal na spirito na nagbibigay ng kapayapaan, ng kakayanan na sabihin sa ating sarili, ibigay mo sa Diyos yan. Amen. And until now, I'm still waiting for the result. Kasi lang yun, parang drive-thru. May drive-thru pala ng testing. Nakapila kami, nakadrive. Tapos swab yun. Pinasok sa ilong ko yung hanggang dun sa lalamunan ko. Masakit pala. I experienced, kasi yung boss ko ang nag-worry na hindi niya ako i-test, siyempre yung family ko nga rin naman. Tapos sila pumupunta ako sa kanila. So, just to make sure na But, I'm thankful sa aming kumpanya kasi kami, yung support ng company ay nandun. Meron akong supply na vitamin C sa kumpanya. Ang gamit kong mask yung N95 na full supply ng mga disinfectant na mga materials. We will be safe in God's house. Amen? Tayo po ay mayroong ganap at siguradong kaligtasan sa loob ng kanyang tahanan. Amen? And please, kung nagbabalak tayo na lumabas, make sure na ang hahanapin mo at pupuntahan mo yung tahanan mo. Amen? Can you say amen to that? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, we have these three kinds of home. Our physical home, our spiritual home, the church, and praise God for this eternal home waiting ahead of us. Hindi nakakatakot ang lumisan sa mundong ibabaw. Sapagkat yun ang pasimula ng totoong buhay sa piling ng Diyos na hindi natatapos. Amen. Let us bow our head. I would like to just pray a simple prayer for each and everyone. And I want you to touch the screen of your gadgets or laptop, your mobile. Please touch it as a point of connection, because I would like to leave a prayer for everyone. Let this God who is in control, sovereign Lord, the God who created everything, our Elohim, God of creation, our El Elyon, the most and high God who is in control of everything, na siyang mag-secure sa ating lahat. Amen? Gusto po ba nating maging safe? You want to be safe?
we need to stay at home. Stay in the church and don't ever dare to go out. You will be free outside for a while, but eventually they will kill you and destroy you. Hallelujah. Let us hold the screen of our gadgets and please pray with me. Mabiyayang Ama sa langit, sa pong kagalakan sa iyong lingkod na ako po ay kapag laan o Diyos ng sandali na maipanalangin sila sa anumang silang dako naroon, Diyos, anuman ang kanilang kalalagayan, anuman ang kanilang sitwasyon, mga bagay na kinakaharap na nagpapalungkot sa kanila, o Diyos, mga katanungan na tila ba gumagambala sa kanila sapagkat hanggang ngayon ay walang kasagutan. Anumang mga kasinungalingan ng kaaway na sa kanila po ay paulit-ulit na dumadaya. Mga karanasan ng mga kahapon na paulit-ulit po sa kanilang nagpapalungkot. Mga kahinaan o Diyos na hindi nila maitakwil. Mga kasalanan na patuloy pong nangaalipin sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, makapangyarihang pangalan na ibinigay mo sa silong ng langit, na kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng mga labi ay magsasabing si Jesus ay Panginoon. Sa pangalang ito, O Diyos, na iyong ibinigay upang ikaligtas ng sino mang tatawag sa kanyang mananampalataya. Ako po ay dumudulog sa inyo, Diyos, ng may kababaang loob, ng may pagkilala sa iyong kapangyarihan at kabanalan. Idinadalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatid ko narito na kasalukuyang nakahawak sa kanila pong mga screen. Kasama kong dumadalangin sa iyo, O Diyos, kaisang puso at espiritu. Akin po silang ipinagpapala, Panginoon, sa panalangin ito. Dalangin ng may pananampalataya sa Diyos na siyang aming tinatawagan, sa Diyos na siyang lumalang, ang siyang tumugon, umabot, at magbigay ng lunas sa bawat katanungan, magbigay ng kagalingan sa bawat karamdaman, magbigay ng kapahingahan sa mga kapaguran, magbigay ng kapayapaan sa mga kabalisahan sa ngalan ni Jesus. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, idinadalangin ko ang iyong mahabang kamay na umabot sa kanila, saan man sila naroon. Banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat tahanan, sa pamamagitan, O Diyos, ng aming nagkakaisang puso na tumatawag sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na silang nananalig sa iyo at nagtitiwala sa iyo, kailanman hindi mapapahiya at hindi mo bibiguin, Panginoon, sapagkat dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa kabila po, Panginoon, ng napakalimitado naming mga kakayanang gumawa ng mga bagay sa kasalukuyang ito, O Diyos, hayaan mo, bigyan mo ng sigla, bigyan mo ng ningas at alab ang aming pusong paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa tuwina ay mabigyan ka mabigyan ka, Panginoon, ng katuwaan at kasiyahan, Panginoon,
sa pamamagitan ng aming mga simpleng mga hakbang ng pagtitiwala sa iyo. Lord, salamat po. Purihin ka sa araw na ito, sa oras na ito, Diyos, na kami po iyong tinipon sa pamamagitan ng virtual meeting na ito. Hayaan mong isauli namin sa iyo. Lagi na ang lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, at lahat ng kapangyarihan na tanging sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At sa patnubay ng Espiritu Santo, ito po ang aking dalangin para po, Panginoon, sa kabutihan, kagalingan, at pagtatagumpay ng iyong mga anak. And sa iyo po lahat ng pagkilala, parangal, papuri. Sa ngalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsasabi ng Amen. Amen. Marami pong salamat.